Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong usap-usapin bago po mag holiday break o yung tinatawag nilang Christmas break na kung saan yung isa pong influencer vlogger dito sa LA nagpalabas daw po siya ng expose. So ang tinutukoy natin ay walang iba kundi itong si Boljak TV. Kasi po ako naman naging busy rin nitong holiday season. Actually hindi pa tapos yan. Meron pa tayong isa, yung New Year celebration, nakikinig lang po ako at nagbabasa ng mga balita, Nagpahinga po tayo ng konti. Pero hindi ko po malubos maisip na itong pinalabas daw po na expose nitong si Boljak TV, dapat daw sumagot ang inyong Senadora Amy aka Maldita ng Bayan. Sabi ko, ano na naman ba itong ine-expose ng buwakang inang ito? Kasi yun din ang tawag niya kay Pangulong Marcos sa kay First Lady. Kay Speaker Martin, binwakang ina niya. Panoorin niyo po yung video noon, At pinaparatangan niya po na si Amy Marcos ay may malaking kahilingan sa kanyang one and idol Digong Duterte. Pero prior to that, kung ano-ano ang pinagsasabi nitong buwakang inang Boljak TV na ito, sinasabi niya na ito daw si Kuting ng Norte, si Ahas, at si Tambaloslos na si Speaker ay mga walang alam sa problema ng bayan. So sino ang may alam? Di po ba? Even sa Duterte, hindi niya nasolve ang problema ng bayan. Nasolve niya ba yung drugs? Yung sinasabi niyang 6 months on his presidency? 6 months Sabi niya, susunod niya, hindi. Na-realize niya, sinabi niya rin in public, na-realize niya na napakalaki ng problema ng droga. Di po ba? Sa kakas-concentrate nila sa droga, may mga ilang bagay na hindi nila nautuunan ng pansin. Agrikultura. Di po ba? Agricultural country tayo. Edukasyon. Di ba? Ano yung mga anomalya sa edukasyon? Lalo na nung sumabog itong pandemic. Hindi niya matanggal-tanggal si Duque na ang laki ng nagawang kabalbalan sa DOH. Di po ba? Ang daming problema. Hindi lang si Pangulong Bongbong. Dahil wala pang 2 years ang Pangulong Bongbong, sobra nyo nang binabatikos. You are not giving him a chance to govern and lead us out of this mess, na nangyari sa atin hindi lang sa panahon nila Cory, ng mga previous president. Nasadlak tayo dyan. Tapos ikaw, Boljak TV, sasabihin mo, itong mga buwakang inang ito, they don't have any freaking idea what's the problem of the country. So what's the problem of the country anyway, Miss Boljak TV? Do you have any idea? What is the freaking problem? Diba, Miss Boljak TV? Or probably, your face is the problem. Biatch? Diba, buwakang ina mo rin. Kasi binwakang ina mo ang aming presidente, ang aming first lady, ang aming speaker of the house. Buwakang ina mo rin, di po ba? Tawagin na rin natin ng mga names yung mga iniidolo mo. Si Tamilmil Sara Duterte, si Pauline from Grace Digong Duterte, o sino pa? Ikaw din, buwakang ina mo rin. Bawi-bawi lang, di po ba mga kababayan? Ang tagal nyo nang minamalign, inaatake ang Marcos administration, pati ang First Lady, pero wala namang kayong mapakitang ebidensya na kung saan pwede silang matanggal sa pwesto. Sinasabihan nyo na smuggler ang First Lady dahil yung kapatid niya smuggler, dahil yung kapatid niya ka-businessman yung Michael Ma. Pero nasaan po ang ebidensya? Kung may matibay kayong ebidensya, bakit hindi dalhin nyo sa otoridad? At the same time, bakit pa ipipid sa'yo ng puting ahas mo yung information? Diba? Kung yun pala sa kanila galing yung first-hand information, why not go directly to the authorities and file a case against these people?
Hindi, pumupunta sa'yo eh. Sa aking opinion, mga kababayan, walang puting ahas. It is just a hallucination, a make-up name, or a character of this Boljak TV sa ginagawa niyang kwento against the Marcoses. Why? Because she is so bitter to her dumb fucking ass, di ba? Na hindi siya napagbigyan. Na nawala sila sa sirkulasyon. Yun po yung pinagmulan niyan. Na yung mga kaalyado niya na dapat na proprotekta sa kanila ay tinanggal. Di po ba? So, she becomes so bitter, ayun, kung ano-ano ang pinagsasabi sa ating first couple. Kung ano-anong mga malicious attack ang pinagsasabi. At eto nga yung latest. Di po ba? Na kung saan daw po, noong 2017, naglulumuhod, nagmamakaawa ang inyong senatora Amy, huwag ilagay ang pangalan ni Pangulong Bongbong sa narco-list ni Duterte kasi mapapahiya ang Marcos. Nakiusap si Amy at sinabihan na pwede pa naman magbago ang kanyang kapatid. Dahil mga witnesses daw. Ganun naman pala. Bakit hindi ginamit yan ni Duterte para sirain si Bongbong Marcos? Bakit tumakbo pang presidente si PBBM kung alam niya na merong baho na ilalabas yung kalaban niya aside doon sa mga lumang kaso na binato sa kanilang pamilya na pagiging plunderer, diktador ang tatay, hindi nagbayad ng tax. Di ba? Being in a narco list of the president before, si Digong, nako, malaking mancha na yan. Para ka nang si yung Pablo Escobar. Di po ba? Napapanood natin sa Netflix na Narcos. Di ba? Narcos. Antinding akusasyon yan, mga kababayan. Biruin nyo, si Amy Marcos lumuhod. At si Digong, naawa kay Amy, hindi isinama. Tapos ngayon nyo lang ilalabas. Sana nilabas nyo na yan. Di po ba sana yung puting ahas ni Maharlika ay inilabas na yan bago pa tumakbong presidente si PBBM? O di sana hindi na siya naging presidente. Baka si Lenlen na ang presidente natin. Di po ba? At the same time, hindi ba yan alam ni Sara Tamilmil? Bakit pa siya nakipag-connibbance kay PBBM? Hindi ba yan alam ng mga umalyansa sa Uniteam na si PBBM ay nasa narco-list ni Duterte? Abay, maraming mga prying eyes dyan. Maraming connection dyan yung mga tao. O, bakit ngayon lang ilalabas nitong si Boljak TV na buwakang ina niya? Diba? Ngayon gusto niya sumagot si Amy Marcos. Bago sumagot si Amy Marcos, ilabas nyo muna yung video evidence. Ilabas nyo yung matibay na ebidensya na 1,000% na totoong nagmakaawa, naglulumuhod si Amy Marcos. O bakit hindi nagsasalita si Digong? Di ba kontra na siya sa Marcos administration kung totoo man yan, di ba? Boljak TV. Kayo, na nakapanood niyan, naniniwala ba kayo? Sa aking opinion, this is just another chapter of Boljak TV's book na kung saan gumagawa siya ng kwento na kung saan very fictional. Parang yung mga movies na sa totoo sabihin these events are not true in nature. It doesn't depict any real characters or persons or events. Fictional. Sometimes hallucination. Bakit? Kasi bitter na bitter siya. Di po ba? Unang-una, hindi niya mapatunayan na hindi nagbayad ng tax si Katunying. Shout out po Katunying. Ang pinakita niya lang sa inyo, papel. But doesn't prove anything. Di ba? Di sana sinabi niya na kagad sa BIR yan and then BIR investigated Katunying. Pero wala po eh. Instead, pinailan siya ng libel case ni Katunying. Yun namang mga bugok na mga naniniwala at nanonood sa kanya, just a piece of paper, you will believe that? Mismong galing yan sa BIR? No? Ibig sabihin, meron din siyang kapit sa BIR? Ang tanga naman ng mga nandun sa BIR, bakit na lang hindi kasuhan si Katunying ng tax evasion? Bakit pa ipupunta kay Maharlika?
magiging tulay nila ng impormasyon si Maharlika? Ganun po ba? Hindi. Wala pong kredibilidad itong buwakang inang biyats na ito, si Boljak TV. Saka yung mga kasamahan niya. Sinasabi nyo na nasa narcolis, alam Pablo Escobar si PBBM? Patunayan ninyo. Hindi yung kami pa ang magpapatunay. Kayo ang nag-expose. Di ba? Alam pa lang yung expose pa ang manghihingi ng ebidensya doon sa inaakusahan. Ang tanga-tanga nyo naman. At mga kababayan, alam nyo naman ng nature ng Marcoses. They will not be bothered with this. They are unbothered. Kaya nga po galit na galit yung mga kalaban nila. Remember yung sinabi ni PBBM dati? If you make your enemies angrier, it means you're doing a good job. Kaya yan po, naggagalaiti sila. Nais nilang patalsikin na yung sinasabi nilang kuting ng Norte. O diba? Walang kagalang-galang. So therefore, hindi sila kagalang-galang. If you want to be respected, you must earn it. Diba? Boljak TV, alam mo yan. Kung gusto mong respetuhin ka namin, i-earn mo muna ang respect namin. So far, no. I don't respect you. Di po ba? Because the way you spread lies and disinformation, hindi po yan misinformation mga kababayan. Kasi misinformation, parang nagkamali lang siya. Hindi po. This is purely disinformation. Nagpapamatter lang siya kasi kung wala siyang mga ganyang kunwaring expose, mga chismis. Kasi sabi niya ayon daw, the word daw, therefore, chismis. Kinakargahan niya lang. Tandaan ninyo, may pakpak ang balita. Minsan, hindi na yan yung original na balita. May mga sarsana, may mga sahog na. Minsan may nadadagdag, minsan may nababawasan. The word daw, nandiyan po sa video niya yon. Ayaw ko pong pakita sa inyo dito. Bibigyan pa natin ng views yun Ayon daw sa kanyang puting ahas. Unang-una, daw, hindi siya sure. Hindi niya alam. Ngayon, yung puting ahas is just a make-up personality. Sa totoo lang yan, siya rin yan, gawa niya lang dyan. It is purely yung imahinasyon niya sa kanyang isip. Kathang isip, mga pabula, fables po ang tawag dyan. Hindi makatotohanan. Di ba? Kaya nga fables kasi mga ganap sa hayop. Hindi nyo ba nahuhuli yon? Mostly ang mga fables, di ba? Ang mga karakter ay mga hayop na katulad niya. Kuting, ahas, ano pa ang pinagsasabi niya? Di ba? Mga pabula lang. Kathang isip ng maruming isip. Yan po siya. Ngayon, yung mga nanonood sa kanya, tuwang-tuwa sa kanya. No? Minsan yung iba nahihikayat o nagmukhang tanga na rin, naniwala sa kanyang kathang isip. Ibig sabihin, pare-pareho silang hindi matitino ang pag-iisip. Walang analytical thinking. Walang analysis na iniisip. Biruin nyo ayon daw sa kanyang puting ahas, si Amy Marcos naglulumuhod. May mga nakakita daw. Bakit hindi yung mga nakakita ang nag-ulat na niya bago pa mag-eleksyon, mag-campaign period? Hindi, walang lumabas Saka lang lumabas nung sila ay naging bitter na. Hindi na napagbigyan. Di po ba? Because probably they're asking too much of this administration. They're asking for a personal gain, not for the gain of the people and the country. O di ba ganun sila ka-selfish? Di ba? Maniwala kayong para sa bayan yan sa mga yan. Kung para sa bayan yan, di sila mag-aaktong ganyan. Di po ba? Kung di kayo napagbigyan sa isa, and then find ways. Kung totoong para kayo sa bayan, gusto nyo makatulong sa mga kababayan nyo, find ways to help this government, to help our fellow Filipinos in need. Di ba? Hindi. You are the one sowing divisiveness. You are the instrument of disinformation. Di ba? O ngayon, anong credibility nyo? You cannot even name your puting ahas. Tapos sasabihin mo, daw? Daw? The word daw? Wala kang first-hand account? Hindi ikaw ang first-hand info? Ibig sabihin, sumalin-salin na yan.
O may dagdag bawas na yan, gunggong. Di ba? Kaya ang tawag natin dito, buwakang inang gagang biatch. Di ba? Freaking biatch ito eh. Kung murahin niya, no? Buwakang ina ninyo, buwakang ina mo rin. Di ba? Ano ba tinira mo? Ni yung sinasabi nyo nagpupulburo ng presidente at first lady o si speaker, hindi nyo nga mapalabas ang video eh. Bakit? Natatagalan pa ba sa pag-i-edit? Ha? O baka naman nahirapan kayong gumawa ng AI? Gamit kayo ng ChatGPT, di ba? O any AI tools. Di ba? Magdadalawang taon na. No? Simula nung sinisiran yung presidente, nasaan? Smuggler si Lisa? Wala. Ang ebidensya, larawan. Firing squad photo? Wala. Nasaan yung inismuggled? Magkano? Sasabihin na, hindi kasi nasa admin, hawak ang mga BOC. Really? Patunayan ninyo. Di ba? Ba't hindi kayo magsagawa ng investigasyon? Yung puting ahas mo, magsagawa ng investigasyon. Hindi. You are sowing a pure disinformation, a pure lies. Kasinungalingan, mga kababayan. Tapos magmamalinis, wala daw siyang kasalanan, ibinigay lang sa atin ito. Gago! Sabit ka dyan dahil ipinagkalat mo, ikaw ang isa sa mga instrument ng pagkakalat ng disinformation. Di po ba? Tanga-tanga. Kung sa principal's office ka, kasama ka kasi kasabwat ka, accomplish ka for maligning and distributing a false information. Paninirang puri, kasiraan ng tao. Di ba? Tapos magmamalinis, ang gaga, ang kapal ng mukha. Hihiling pa siya na Senator Amy, patunayan daw ito, yung ine-expose niya. Ano in-expose mo? Ano ebidensya mo? Wala. Bunganga lang na mukhang dila ni Satanas. Di po ba mga kababayan? Kayo, ng mga idolo yan. Si buwakang inang freaking biatch na Boljak TV. Sige nga, ilabas nyo ebidensya nyo. Nasaan? Di ba? Hanggang ngayon, di nila lalabas yung video. Nasaan? Nag-aantay kami. Kung totoo man yan. Nasaan yung ebidensya ni Puting Ahas? Equals Boljak TV. Siya rin po yan. Marami po siyang naluloko kasi, ikaw ba naman ang kampo ni Satanas eh? Di po ba? Ang lakas mong magpakita ng ganyang expose. Wala ka naman ini-expose. Ano sa palagay mo? Ikaw yung Dateline? Ano sa palagay mo? Ikaw yung 60 Minutes? Buti nga yung mga yun may pinapakitang ebidensya. Documented talaga. Ikaw, ano ebidensya mo? Yung dila ni Satanas na nagpapakalat ng kasinungalingan. Diba? Ika nga sa Bible, your father is the devil, who is the liar from the very beginning. Diba? Tanong lang, ikaw ba isa sa mga anak ni Satanas? Di po ba? Ang lakas biruin mo yon. Walang pinatawad. Sa bagay, wala naman daw Christmas sa mga demonyo. Walang pinipiling araw yung mga yan. No? Nag-expose. Dila lang ginamit. Walang ebidensya. So therefore, ang ebidensya niya, yung dila at laway niya. Sa pamagitan ng bunganga niya. Wala Naantay ko pong ilabas niya yung video. Anong sabi niya sa susunod daw? Abangan! Ang susunod! Andyan na ang video. Natatakot na sila. Ikaw pa nag-threat na natatakot na ang Marcos administration together with the speaker? Sino ka ba? Ikaw ang takot na hindi mo nga maharap yung kaso na isinampa sa'yo ni Katunying. Ipinangangalanda ka mong matibay ka ipinangangalanda ka mong matapang ka. Pero nagtatago ka sa saya ng pagiging US citizen mo. Gunggong. Tapos ang sinasabi niya pa, malakas daw ang loob ng Marcos administration kasi may mga backer silang banyaga. Sino yung banyagang backer? Ba't hindi mo masabi? Babanggitin niya yung ICC. Sino yung mga nasa ICC? Mga hurado yung from different nationality. Sinong banyaga? Yung ICC? Sigurado ka na nakipag-tie up na tayo sa ICC? Wala naman. Diba? Sinong tinutukoy mong banyaga? Ang US kasi may EDCA? O bakit hindi mo mabatikos ang EDCA? Kasi US citizen ka, no?
Ganon. O therefore, kung ang tinutukoy mo ay US, ang backer ng Marcos administration, gago ka. Biruin mo, binibigyan mo pa ng pera si PBBM through your taxes, gago. Di ba? Kita nyo, yung walang sense niya eh. Wala talaga mga kababayan. It's just pure a make-up story na siyang isang bully. Ito yung isa sa mga classic character ng bully. Alam nyo yung mga yung mga babae na sila sa high school, yung nambubuli, the leader of the gang, yan yun. Ganyan sila. Pag hindi nakuha yung gusto, napahiya, ayon, mangtatarget sila. Kasi nga, feeling nila sila strong, feeling nila magaling sila, matapang sila, pero when you confront them, wala, tiklop. Kasi bakit? Wala silang mapapakitang ebidensya eh. Matapang siya dahil nandito siya sa Amerika. Nagtatago nga sa saya ni Uncle Sampag sa pagiging US citizen. Bakit di niya harapin yon? Kaso ni Katunying kung matapang ka. Oh, di ba? Hindi. Di siya makatungtong sa any Philippine jurisdiction. Punta siya ng embassy, dadamputin siya dyan kasi may kaso siya sa Pilipinas. Baka itinimbre na siya dyan ni Katunying, yung mga lawyers ni Tunying. Now, once this freaking biatch set foot on our embassy or any jurisdiction of the Republic of the Philippines, hulihin ninyo. Di po ba? Hanggang sa ma-deport siya sa Pilipinas. Kung pinangangalandakan niyang siya ay dual citizen, therefore, Philippines has a jurisdiction with her. The only problem is walang extradition ang libel case. Kailangan mag-file dito ni Katunying dyan sa Los Angeles County, kaso that will be very expensive and tedious. Defamation ang ikakaso diyan kay Hitad. Oh, yun nga lang, depende kung may pagkakakulong yan. Minsan wala, minsan meron. Oh. Pero si Hitad, no? Ito, si buwakang inang freaking biatch na ito, na siya rin yung puting ahas na yan, gawa-gawa, pabula nga eh, ulitin ko, fable lang yan, fable. Pabula, yung mga kwentong lang, kathang isip ng mga karakter ay hayop. Yun po yun. Diba? Oh, wala siya mapakitang ebidensya, tapos magmumura siya ng buwakang ina ninyo. Buwakang ina ninyo rin. Kasama ng mga kasamahan mong mga gonggong. Di po ba na mga bitter to the max kayo to your puwet? No? Kasi itong problema no? They always yung isinasalpak nila palagi yung kanilang paa sa kanilang bunganga. No, yung kinakagat nila, ninilik nila yung sarili nilang paa. Yung po yan eh. They open again their mouth na very filthy mga burak. Digong, burak, supporter. Kung si Mike Abe, digong, basto, supporter. Ako, digong, burak, supporter. Yan po sila. Boljak TV, yung mga kasamahan niya pang iba. Biruin nyo, ginamit na to ng mga ibang vlogger na kakampi nila. Na naghahanap lang naman ng views at makapanira sa Marcos administration, including the Speaker of the House. O, di po ba? Kapal ng mga mukha, wala nga mapakitang ebidensya. Di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.